po ni Sa. Wala. Okay. So kung nasa inyo po ang inyong mga Biblia, katulad po ng dati kapag ako po ang nangangaral, pagpapatuloy po natin ang ating serye sa aklat po ng Genesis. At ngayon ay nasa kabanatang 34 na po tayo. Genesis chapter 34. Mahaba po itong kabanata na ito at kaya hindi natin ito babasahin lahat. At ang babasahin natin ay ang verse 30 to 31 lamang. At ito ang ating magiging primary verse na ating bubulayin ngayong umaga. Samahan niyo po ako sa ating pagbasa sa Genesis chapter 34, verse 30 to 31. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, ako'y inyong binagabag na gawin akong kasuklam-suklam sa mga nakatira sa lupain, sa mga Kananeo at sa mga Perezeo. Ilan lamang ang aking tauhan at sila ay magtitipon laban sa akin at ako'y kanilang sasalakayin at ang aking sambahayan ay pupuksain. Subalit sinabi nila, ni Simeon at ni Levi, ang amin bang kapatid ay ituturing na parang isang masamang babae? Tayo po ay panumandaling manalangin at muling humiling ng patnubay ng banal na Espiritu sa ating pagbubulay ng kanyang salita. O Panginoon, muli narito po kami, humingi po ng awa at ng biyaya. Wala po sa amin ang kakayanan, Panginoon. Nasa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng iyong salita ay mangusap ka sa bawat nakikinig. Nananalig ako, Panginoon, na ikaw ang magliligtas. Sa ngalan po ni Kristo, ang Panginoon. Amen. Ang magiging pangunahing tema po natin ngayong umaga sa ating pag-aaral o pagbubulay ay ganito. When God called us, He sets us apart for His purpose. And His sovereign will cannot be frustrated, notwithstanding the foolishness of our action. Tayo ay tinawag upang ilaan sa layunin ng Diyos. At hindi mapipigilan ang kanyang soberanong layunin ng ating mga maling hakbang. Kung natatandaan niyo po, doon sa chapter 33, ay natunghayan natin ang madamdaming pagtatagpo ng magkapatid na si Jacob at na si Esau. At sila ay nagkaroon ng pagkakasunduan. At kung kaya nung sa kanilang paghihiwalay ay nakita natin, mababasa natin sa chapter 33 na si Esau ay doon na nakatira sa bahagi ng Mount Seir o sa Edom. Ito ay sa timog silangan or southeastern part ng Dead Sea. Kung familiar po kayo doon sa geography ng Israel, Jordan River, country of Jordan, at doon sa baba ng Jordan River ay nandun yung Dead Sea. At yung Seir ay nandito sa kanan. So technically yung not technically pero yung Seir o yung Edom, ang bahagi na kung saan nag-establish si Esau ng kanyang pamilya ay hindi na bahagi nun sa lumang pangako. Which says a lot about na doon sa itong si Esau ay nag-give up na. Di ba? Binenta niya yung kanyang birthright sa kay Jacob. So his action in establishing his family in Mount Seir is an indication that he gives up the claim on the promised land. Hindi ba? At ibig sabihin noon ay ino-honor niya
yung ginawa niyang pagbebenta ng kanyang birthright kay Jacob. Kung kaya makikita natin na yung, di ba, nung bago bumalik si Jacob, alalang-alala siya. And yet we saw God's faithfulness to His promise that He has done more than Jacob could have hoped for in his reconciliation with Esau. Hindi ba? Talagang isipin mo, he made all kind of elaborate plans. And yet, when Esau saw him, Esau ran towards him and embraced him. At dito nga, nung pagkatapos umuwi si Esau sa Mount Seir, si Jacob naman ay nagtungo toward west. At doon sa Sukkot, he temporarily rested. Maybe kasi para magpahinga. But afterward, he journeyed and settled in Shechem. At doon, itong Shechem, ito ay nasa north ito ng Jerusalem. Ito ay, kung familiar kayo sa territory ni Ephraim, nasa territory ito ni Ephraim. North pa ito ng Bethel. At doon ay siya ay bumili ng kapirasong lupa at nagtayo ng altar. At ang altar na ito ay tinawag niyang El Elohe Israel. God, the God of Israel, commemorating yung kanyang bagong buhay, yung kanyang bagong pangalan na ibinigay ng Panginoon na Israel. At dito ay makikita din natin in His action ay ipinapakita niya ang kanyang tunay na pananampalataya sa pangako ng Diyos na ipagkakaloob sa kanya ang lupang pangako. Kaya dito siya nagsimula. And it appears that they stayed in Shechem for several years. Sapagkat dito, mababasa natin doon sa chapter 34, verse 1 and 2, ang sabi ay, si Dina na anak ni Leah na ipinanganak nito kay Jacob ay lumabas upang tingnan ang mga babae ng lupaing iyon. Nang makita siya ni Shechem, anak ni Hamor, na Hebeo, na siyang pinuno sa lupain, kanyang kinuha siya at sa pilitang sinipingan. So dito, makikita natin, itong they stayed, nung lumabas sila doon sa Padan-aram, nung bumalik sila, ang mga anak ni lalaki ni Jacob, ang panganay ay si Reuben, ay mga 19 years old. Remember, they stayed there for 20 years. At doon sa unang taon ay napangasawa niya si Leah at si Rebecca, although they served for them for 14 years. So, kung nagkaanak kagad si Leah, at apparently ganun ang nangyari, so Reuben could be 19 years old. Pero itong si Dina ay bunso. So, kung bunso, so nung lumipat sila from Padan-aram to the land of promise, ay bata pa si Dina. So, they could have stayed in Shechem for a while so that Dina, by this time, ay nasa marrying age na. At nakita natin dito ay sinasabi na itong si Dina ay namasyal at nakimingle doon sa mga kababaihan ng lupain. They must have stayed there long enough upang sila ay maging pamilyar na at nawala na yung kanilang apprehension at na-lower na yung kanilang guard towards the people of the land. At pero ang nakita natin ang nangyari, siya ay kinidnap at ni-rape ni Shechem na anak ni Hamor na mga Hebeo, pinuno ng Hebeo.
At ganun ang nangyari. At ito ang gusto kong mauna nating punto na makita sa pagbabasa natin ng istorya. Without the restraining grace of God, all of us are as capable of committing heinous offenses as with those who are in the world. Kung wala ang pumipigil na biyaya ng Diyos laban sa kasamaan, lahat tayo ay may kakayahang gumawa ng mga karumaldumal na kasalanan katulad ng mga nasa mundo. Yan ang gusto kong unang punto nating makita. Dahil dito sa istorya na ito, nung ni-rape si Dina na kapatid ni Simeon at ni Levi, actually may anim yung kapatid niyang lalaki, pero ang prominent dito sa istorya na ating pag-aaralan ay si Simeon at si Levi. So, bakit namasyal si Dina nang walang kasama? Bakit hinayaan siya ni Jacob na kanyang tatay nang walang bantay? Yung mga anak ni Jacob na lalaki nandoon sa parang sapagkat sila ang nagbabantay ng kanilang mga hayop. Remember, they have plenty of flocks. And here, ay kitang-kita mo na yung pagbabago ng kanilang pamumuhay. Kung naghirap si Jacob doon sa Padan Aram, dito sa Shechem, he was already a wealthy man. He has a lot of flocks. And at the same time, nakita natin, nagsisimula yung kanyang pagiging maluwag. Alam nyo, ang pagiging berhen ng isang babae ng mga panahon na yon ay sadyang napakahalaga. Because virginity or chastity is the only thing that guarantee safe marriage during that time. Hindi ka pakakasalan ng isang lalaki na mga panahon na yon kung ikaw ay hindi berhen. Sapagkat kapag nagkaanak, ang ine-expect ang pag-asawa nila talaga is the right to have an heir na magkaanak o na magmamana nung kanilang ari-arian. At kaya napakahalaga na ang isang babae ay berhen sapagkat kung siya ay berhen, sigurado na siya, ang anak niya ay doon sa kanyang asawa at may papamanang tiyak, maiwanan yung ari-arian sa kanya. So kapag hindi berhen ng isang babae na napangasawa ng isang lalaki, alam niyo po ba ang ginagawa nung mga panahon na yon? There is a severe penalty. They will bring the woman to the door of her father's house, and the man of her city will stone her to death. Ganong katindi ang pagpapahalaga doon sa chastity of the woman. At dito, doon sa mga nabasa ko, sabi nila, ito napaka-reckless ni Dina. Bakit siya pumunta? Partly true. Diba? At yan ay may makikita tayong aral dyan, lalo dun sa ating mga young people, young ladies, na maging maingat sa pag-iingat, hindi ba? Pero dito sa istorya natin, wala kang makikita na sinisi ang si Dina dun sa nangyari sa kanya. Sapagkat ang responsibilidad ay nakapatong sa kanyang ama. Napabayaan siya. O naging maluwag masyado si Jacob.
Pero ang twist ng istorya, etong si Shechem ay na-in-love kay Dina. Kaya sabi dun sa ibang commentary, malamang etong si Dina madalas nang namamasyal para magkaroon ng damdamin sa kanya si Shechem. Although maliwanag na siya ay kinidnap at ginahasa. Di ba? Marami tayong mababasang ganyan na istorya sa Bible na yung mga babae ay kinikidnap at ginagahasa. Hindi ba? Kahit na yung istorya ng mga Benjamites na 600 na natira, para sila magkaasawa, inutusan sila mangidnap ng mga babae ng Israel doon sa Shiloh. Kaya makikita mo yung Kaya ang responsibilidad ng pagbabantay ay nandoon sa ama at doon sa kanyang mga kapatid. Pero itong si Shechem na in love kay Dinah at kinausap ang kanyang ama na pakiusapan itong mga si Jacob at ang kanyang mga kapatid ni Dinah na siya ipakasal sa kanya si Dinah. Noong mga panahon na yon, ang paraan ng pag-aasawa is arranged marriage. Normally, ang pumipili ng mapapangasawa ay yung mga magulang. At yung mga kapatid na lalaki has a lot to say on the marriage of their sister. Nakita na natin yan sa istorya ni Isaac, di ba? Nung pinuntahan si Rebecca doon sa kanyang doon sa Haran, di ba? Ang kausap niya ay si Laban. Hindi si Bintuel na tatay, kundi si Laban ang nakipag-negotiate. Kaya yung mga lalaki noon, kasi ito raw ang bunga o ang naging parang adjustment because of polygamous marriage. Kasi maraming asawa, so dahil sa dami ng asawa, yung mga kapatid ang medyo responsible doon sa kanyang kapatid na babae pagdating sa pag-aasawa, sa pag-negotiate. So yun ang isa sa mga sabi na nating kaya hindi maganda yung polygamous marriage. Dito, di ba, ilan ang asawa ni Jacob? 4. Di ba? Again, the Lord did not approve it. He allowed it. At sa Bible, mababasa natin, kapag ang isang babae ay ni-rape, doon sa context ng mga Israelita, if a man encounters a young woman, a virgin who is not engaged, takes hold of her and rapes her, and they are discovered, the man who raped her is to give the young woman father's 50 silver shekels, and she will become his wife. Because he violated her, he cannot divorce her as long as he lives. So dun sa mga kapwa Israel, ito yung batas nila. Pero itong Hivites ito Hindi ito kapwa Israelita, At pero makita natin itong si Shechem, he offered to pay the bride price and gift. So he's trying to take responsibility to what he did kay Dinah. Pero anong ginawa ni Jacob? Ang sabi dito, nabalitaan nga ni Jacob na pinagsamantalahan ang kanyang anak. Subalit ang kanyang mga anak na lalaki ay kasama ng mga hayop niya sa parang kaya't siya ay nanatiling tahimik. So that's why there's a silence or there's no parang reaction kay Jacob sapagkat hinihintay niya yung mga kapatid na lalaki ni Dinah. 6 sila. At marahil ang ginawa niya ay nagpadala siya ng mensahe upang ipaalam sa kanila. At sila nga ay at doon sa kapagkaalam nila na narinig na, sabi nila dito sa ating mababasa, they were furious. Sobra ang naging galit nila sapagkat hindi dapat nangyari
nalapastangan ang kanilang kapatid. At doon, nung malaman nila, doon pa lamang ay marahil ay nag-isip na sila ng paraan kung paano makakaganti. Kung kaya, nung kinakausap na sila ni Hamor at nagtitake responsibility si Shechem, at sabi nga ni Hamor sa kanila, yung tatay ni Shechem, pwede kayong tumira dito sa lupain. Diba? That's the land so promised. The Lord promised them the land. That will be an opportunity. They can trade and they can marry. They will be one people. Pero nakita natin, the sons of Jacob were not interested in the money. They want to avenge their sister. At ang ginamit pa nila ay yung pagtutuli. Di ba? Para makumbinsi. Para maisakatuparan yung kanilang paghihigante. Ano ba yung pagtutuli? Circumcision is the covenant given to Abraham by God, signifying that Yahweh will be their God and they will be the people of God. Hindi ba? Kaya nga lahat ng mga lalaki nila. Pero dito, inoffer ito ng mga anak ni Jacob. Sabi nila, kailangan magpatuli kayo para bago namin ipakasal yung aming kapatid. Pero doon sa kanilang pag-offer ng ganon, makikita natin na hindi kasama yung pagsasabi na you have to worship Yahweh and you need to forsake your idol. So parang sinasabi nila, magpatuloy kayo kami para makasama nyo kami. Hindi sila ang sasama sa amin. So it's really a deception. At anong nangyari? After 3 days dahil nakumbinsi nila, nagpatuloy nga, in 3 days, anong nangyari? Masakit. Lahat ng mga lalaki, tinulian. Anong ginawa nila? Minasakir. Minasakir kung si Simeon at si Levi, pumunta, kinuha yung kanilang mga sandata at pinatay nila ang lahat ng mga lalaki. At pinatay nila si Hamor at si Shechem. At kinuha si Dinah. Yung mga kapatid, anong ginawa nila? Kinuha nila yung mga ari-arian. Kinuha nila yung mga kababaihan. They plunder. Ito yung mga tao na pinili ng Diyos na tumatawag kay Yahweh na Panginoon. Minasakir nila. Pinatay nila kahit yung walang kinalaman sa pagka-rape nung kapatid nila. Nakita niyo ba yun? And the other sons, the sons of Jacob, came upon the slain and plundered the city. Of course, maring hindi pa believer siguro yung mga anak ni Jacob. Pero si Jacob is in the middle of it. God changed his name to Israel. And yet, he didn't lift a finger to stop it. Pero ang gusto kong makita natin dito, kasi pag naririnig natin yung mga istorya na kahindik-hindik na krimen na ginawa ng isang tao, we tend to think na hindi natin kayang gawin ang mga bagay na yon. Dito nababasa natin, mga taong pinili ng Diyos, pumatay ng mga walang laban, pumatay ng mga inosente, dahil sila'y naghiganti. Pero alam niyo ba, maging tayo,
ay magagawa natin ang mga bagay na yon kung wala sa atin ang pagpipigil na biyaya ng Diyos? Dahil ganun tayo kasama. Walang bahagi sa ating pagkatao na hindi nabahiran ng kasalanan. At kung hahayaan tayo ng Diyos, ay kaya nating gumawa ng kahit na anong bagay na laban sa Kanya. You and I are no better. We are all sinners. There's no distinction. All have sinned and fall short of the glory of God. All have turned away. There's no one who does good. Not even one. Yung description ng Bible sa tao is very true. Diba? Pero anong pagkakaiba? Eh di ba nung bumalik na sila nung time ni Moses, nung time ni Joshua, bumalik di sila dito sa lupang pangako. Anong sabi sa kanila ng Panginoon? But in the cities of these people that the Lord your God is giving you for an inheritance, you shall save alive nothing that breathes, but you shall devote them to complete destruction. The Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, as the Lord your God commanded you. Eh bakit ganun? Anong pagkakaiba? Nung ginawa nila Simeon at Levi, doon sa ginawa ni na Joshua, nung kinonquer nila ang promised land. What's the difference? When they conquered the promised land, it was even worse. They leave nobody alive. Kahit na mga hayop. Dito, mga lalaki lang yung pinatay. And yet, this is an abominable sin against God. You know why? Because they did it for vengeance. They did it for fleshly satisfaction. When Joshua and the Israelites conquered the promised land, they did the bidding of God because they are instrument of His judgment. That's the difference. Those people in the land were given 600 something years to repent. But they did not. They rejected Yahweh. They rejected God. And God judged them for their rejection. At yan ang gusto kong maintindihan natin. Lahat tayo makasalanan. Pero ang Panginoon ay mapagbigay at handang magpatawad. Pero siya rin ay maghahatol. At darating ang oras na tayo'y hahatulan. There is nothing noble and commendable about Jacob's family. And yet the Lord chose him to perpetuate the seed of the woman, to keep the redemption plan. Kung kayang patawarin ng Panginoon ang mga taong ito na walang pinag-iba sa atin, kaya rin tayong patawarin ng Diyos. But even those na mga mananampalataya, alam natin, nakakagawa tayo ng mga mali. Hindi ba? We make mistake. Our best effort is marred by blunders and errors, like Jacob's family. Pero ito yung maganda. God's sovereign plan will always prevail, and He can use even our worst actions to accomplish it.
ang soberanong layunin ng Diyos ay tiyak na mangyayari. At hindi mapipigilan maging ng ating mga maling aksyon dahil sa ating kasalanan. That's the comfort that I want you to see. Yung ating second point. Sabi ni Jacob, "You have brought trouble on me by making me stink to the inhabitants of the land. If they gather themselves against me and attack me, I shall be destroyed." Totoo naman. He may have a lot ng maraming tauhan, servants, pero pag nag-confederate yung mga nakapaligid na mga tao doon, mga tribo, ay kayang-kaya silang talunin. Hindi ba? At ano pa ang long-term consequence nung nangyari? None of them will trust them anymore. None of them will confederate with them. None of them will try to get married with their daughters. Or maybe even join them for anything. Di ba? So, in human perspective, mag-isa na lang sila. Di ba? Siyempre may pangangailangan din sila. So parang, hindi maganda yun. Pero all along, that's the plan of the Lord. Para sa kanila. They need to be separate. But they starting to mingle. To be one with the people. They are called by God for His purpose. But obviously they are not living in accordance to His will. At tayo, alam natin ito ang plano ng Diyos sa mga mananampalataya. Tayo ay mamuhay ng hiwalay. Separate from the world. The Lord make them return in the promised land. They can live on the land, but they could not be one with the people of the land. God promised to give them the land. And so He clearly stated that He will destroy the people of the land in His opportune time. Diba? Kahit pala magkamali tayo, ang kalooban ng Diyos ay hindi magpapatuloy. So we have to take comfort knowing that our God is sovereign even on our mistakes. That what seemingly bad fortune and tragedy that happened sa pamilya ni Jacob, ay ito ang paraan ng Diyos upang sila ay mapahiwalay. At manatiling walang bahid ng ibang lahi. Unang-una, the people of the land is reserved by God for destruction. Hivites are included. So they cannot be one of them. So anong tinuturo sa atin nito? Sapagkat kung babasahin mo lang siya, ay napaka kahindik-hindik na istorya. Bakit ito nasa Bible? Atong pinapaalala sa atin. In our relationship, anong sabi ng Biblia? Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? What portion does a believer share with unbeliever? For we are the temple of the living God, and God said, I will make my dwelling among them, and walk among them, and I will be their God,
and they shall be my people. Therefore go out from their midst, and be separated from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 17. And in our aspirations, in our dreams, what does the Bible says? Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not on him, in him. For all that is in the world, the desire of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is from the world. Very clear. Ang utos sa atin. Separate and do not be part of the world. The narrative is written to warn the Israelites the dangers of intermarriage and alliances with the people of the land. But alam din natin, to be separate doesn't mean to be alone. It means to be among with fellow believers. Hindi ba? When God calls us to be separate, it doesn't mean to go on individually, but to be together with fellow believers. At ito ang tandaan natin. In closing, hindi ko alam kung kilala niyo si Pastor Bodhi Washam. A great man of the Lord. And I mourn his death. He recently died at the age of 56 years. If you haven't heard him preach, very powerful. And my wife and I had the privilege of listening to him when we attended the Reformed Baptist Conference in California. At hindi ko malimutan yung kanyang itinuro sa Ephesians chapter 6 about the armor of God. He said, you fasten the belt of truth. I'm paraphrasing here. And you put on the breastplate of righteousness. You wear the shoes given by the gospel of peace, along with the shield of faith and the helmet of salvation to protect you from the frontal assault. You also have the sword of the Spirit, which the Word of God for offense, but you have nothing to protect your back. It is because the battle is not waged individually, but corporately, because we have to watch each other's back. I have your back. And I believe you have my back. We have each other back. And in God's grace and the power of the Spirit, let's conquer the world for Christ. Let's pray. Panginoon, salamat sa paalala ng iyong salita. Salamat, Panginoon, na walang nangyayari na hindi mo batid. Pero kaminsan, Panginoon, kami ay mahina at madaling matakot at matukso. O Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo ang mga nakikinig na wala pa sa iyo. At muli mong ipaalala, Panginoon, ang hatid mong kapatawaran sa aming Panginoong Jesus. Mangusap ka, sapagkat ikaw po ang nais naming bigyang puri at nais po naming pasalamatan. Sa ngalan po ni Kristo ang Panginoon. Amen.